So we are going to record or check yung speeds. 4 na nodes lang or 4 na punto lang dito sa station ko sa taas nung router sa kitchen sa living room. Okay? Let's go. So mapapansin nyo minsan it would hit, minsan it won't. Tulad yan. It would. Pero gamit yung laptop, nakakahit ako 350. So, yan na. Nakita nyo na dyan. Nakita tayo ng 350. Tapos, what I would do sa video is yung mga lakad moments ko. Kakat ko na lang. Para magbilis lang yung video natin. Okay. Sige. Doon na tayo sa taas ng router. Okay. Dito na tayo sa taas ng router. Ngayon, ulitin natin. Remember, gamit natin is AP mode ng Deco. Kaya naka Wi-Fi 16. It would hit 350 pa din. Not as smooth. Pero kung wala namang problema, I let it as access point na lang. Pero kung sakali, eventually, nagka-problema na naka-access point lang siya, baka mag-bridge mode ulit tayo. So yung upload saka download, it's good if ako ay nandun sa taas ng router. Baba naman tayo. Dito na tayo sa taas ng sa baba na AP point or Deco. So expect nyo na hindi 300 yung makukuha kasi naka-access point lang, tapos dito tayo sa baba. So it's malaki yung agwat tapos makapal yung floor. So hindi talaga niya may hit yung 300. Kahit nasa ibabaw tayo ng Deco na router. Though, kapag naka-bridge mode yan, mataas yung chance na it would be able to somehow hit. It won't hit 350, pero at least nasa 200. Pero dahil nga ang tao madalas na sa taas, hindi ko na nakita yung point na i-bridge pa yung baba. Kung abot ko naman yung speed na kailangan or yung max speed dun sa taas. Ito naman tayo ngayon sa kitchen. Yan, kitchen tayo. So, yun lang kaibigans. Try natin ulit sa susunod. If and only if kinakailangan ko mag-bridge mode, then I would bridge. And then, that would be the reason na check natin ulit lahat. And also, I was able to find out na pwede mo palang, in a sense, paghiwalayin 2.4 saka 5.0 sa Deco. It's just that hindi mo siya paghiwalayin. It's more of making per client kung ano yung preferred nilang bandwidth. Okay, so hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.